tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Stop the Pain. Luke 14:5. Afterwards, Jesus asked the people, "If your son or ox falls into a well, wouldn't you pull him out right away, even on the Sabbath?" Isang napaka-iksing pangungusap mula sa New Testament pero powerful ang mensahe. Because with Jesus, there is immediate relief. Ang gusto ng Panginoon sa atin, meron tayong immediate comfort when we are suffering. At ang ating pag-aaral ngayon, yan na yan, ang tema, Stop the Pain. Dear God, we ask you to continue to heal us sa iba't ibang areas ng aming buhay, Panginoon. Stop the pain. And teach us to let you move freely in our lives so that the pains in our lives would stop. Sa sandaling ito, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po kami, Panginoon, at gawin niyo kaming karapat dapat tumanggap ng pagtuturo, pagtutuwid, pagpapagaling, inspirasyon. Give us empowerment so that we could overcome the difficulties of life, be victorious and fruitful for your glory. Lead us, Father. Kayo po ang mangusap. Kayo ang mangaral. Gamitin niyo lang inyong lingkod. At nawa sa aming pagtitipon-tipon, mapasalamatan namin kayo, mapapurihan, at kami naman ay tumanggap na inyong pagtuturo at pagpapala. Dalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming mga kwento, lalong-lalo sa New Testament, na hindi kumukupas ang kulay, ang ningning, ang ganda, kahit pabalik-balik na pag-aralan. Isa dito, yung tungkol sa babaeng talagang tumanggap ng immediate relief from pain from the Lord. Mark 5:21, 25 to 26. Jesus got into the boat and crossed Lake Galilee. Then as he stood on the shore, a large crowd gathered around him. Kahit saan ang Panginoon magpunta, nagkakapunuan, dumadami ang tao dahil ang mga tao may pangangailangan. At ang Panginoon hindi umaalis nang ang mga needs na yon ay hindi niya nahihipo, hindi niya nabibigyan ng solution, kundi man sa lahat, at least in many, or in a very special case, at least in one specific person in the crowd. So there was a lot of people and they have grave needs. Sadly, those are unmet needs. Even now, that is still very true. People have hunger, pain, a lot of suffering. Mark 5:25 to 26. At sa pagbabalik natin sa isang lumang kwentong ito, hanapin natin ang sarili natin sa kasaysayan para magkaroon ng bagong kahulugan. In the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years. She had gone to many doctors and they had not done anything except cause her a lot of pain. She had paid them all the money she had, but instead of getting better, she only grew worse. Di ba ganyan ang marami sa atin? Marami tayong pangangailangan. Kung kani-kanino natin inihahanap ng sagot, hahabol-habol tayo, nagkakagasto, sasaktan, nabibigo. At kuminsan sa pag-asa mo na magkaroon ng ginhawa galing sa isang tao o galing sa ilang mga tao, lalo lang lumalala ang ating kalagayan. We end up worse than before and even poorer because this kind of transactions cost money. So there was this woman bleeding for 12 years. Of course, women have monthly periods and even for 3 days or so, it's already very difficult. What if it's 12 years? At ang nagpapahirap dito, hindi lang yung cramps ng kanyang stomach, hindi lang yung discomfort of having to bleed and taking care of her hygiene. Meron pa yan stigma. People who bleed, women who bleed, were considered unclean.
And because of that, they could not participate in important religious activities. They could not even socially participate in many community activities. So she was suffering in many levels. This woman was suffering physically, mentally, emotionally, and also spiritually. At sino ang maraming makakaunawa ng ganung uri ng suffering? Una, kalahati ng population, lalaki. At sa mga kapwa babae, gano'ng karami naman ang makakaunawa ng suffering ng somebody who bleeds that long. So, idadagdag pa natin sa pagdurusa ng babaeng ito yung kanyang pag-iisa. At malakas magpabigat ng problema natin yung parang wala kang karamay. Walang nakakaunawa sa'yo. Desperado ka. Naubos ng babaeng ito ang kanyang pera sa napakarami mga doktor. Hindi naman siya gumaling, lumala lang. Tulad ng nararanasan ng marami ngayon. Laging may payo ang doktor, meron siyang gustong gawin sa'yo agad na ang ending ay may gastos ka, which is natural dahil meron namang cost talaga ang kanyang pag-practice ng profession. Pero yung tuloy-tuloy na gastusan, tapos hindi ka pa gumagaling, napakabigat. There's a lot of expenses, but she also grew worse. The doctors that attended to her never really helped. Maybe some of them really tried. Meron naman siguro nagsamantala na lang sa kanya dahil napagkakaperahan siya. Nagdadagdag siyempre sa bigat ng loob mo yun. Pero anong choice niya? Talaga namang hindi siya maghanap ng kagalingan. So doctors only caused her grave pain and drained her more of her time, of her effort, of her money. So may physical illness ang tao, yun yung main illness ng babae. Pero maraming kakambal kasi ang tao hindi lang katawan eh. Tayo ay puso, kaluluwa, espiritu. Hindi pwede magdusa ang katawan mo na hindi nadadamay ang iyong emosyon. May kasama siyempre yung lungkot, takot, paghihirap ng loob. Kuminsan sama ng loob sa mga hindi tumutulong sa iyo. Kuminsan ay kabiguan sa mga inaasahan mong tutulong, hindi naman tumulong, o tumulong man ay hindi naman talaga nakatulong kasi hindi naman kinayang makatulong. Mabigat ang kalagayan ng babaeng ito. She continued to bleed and remain unclean, and she was in constant pain. Mark 5:27-29. The woman had heard about Jesus, so she came up behind him in the crowd and barely touched his clothes. She had said to herself, "If I can touch his clothes, I will get well." As soon as she touched them, her bleeding stopped and she knew she was well. Dito sa senaryo na wala ka ng pera, nagdurusa ka pa, nasasaktan ka pa, biglang nagkaroon ng pag-asa. Biglang nagkaroon ng Jesus. Maaaring wala pa sa public ministry si Jesus nung nagsimulang mag-bleed ang babaeng ito, kaya wala pa siyang mababalita ang Jesus. Pero dito sa very critical moment of her suffering, Jesus was already in the consciousness of the people at nalaman niya ng babae at siya'y nanalig. At ang pananalig niya, napakalakas. Sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit niya, gagaling ako. Pero maraming problema para mahawakan mo yung laylayan na yon. Una, unclean ka. Hindi ka pwedeng humawak sa kapwa mo at hindi ka pwedeng hawakan. You have to break the traditional religious laws to be able to search for your solution. Ang solution niya, kailangan mahawakan ko si Jesus. Paano siya hawak? Unclean siya. So, hindi lang siya naniwala na si Jesus ay may kapangyarihan. Naniwala rin siya na yung kapangyarihan na yun ay papayag na magpagaling kahit ang magiging method niya hindi sang-ayon sa tradisyon. Hindi sang-ayon sa nakagawian. Kakaibang method. At yung method na yon, kung pwede na nakawin niya, hindi siya magpapaalam, sa likod na lang siya hahawak. Total, marami namang humahawak eh. Baka naman sakaling hindi na mahalata yun. Alam ng babae na hindi masyadong honorable ang kanyang approach.
Kasi unclean siya, wala siyang karapatang humawa kahit kanino. Ayon nga sa batas ng Israel, ang isang babaeng dinudugo or merong menstruation, yung inupan niya kahit yun ay bato, bangko, kama, whatever, hindi pwedeng upan ng iba for so many hours. Tapos ikaw diretso, hahawak ka sa kapwa mo tao. Ang hahawakan mo pa ni hindi mo kaano-ano, hindi mo kamag-anak, lalaki pa. And it happens to be Jesus of Nazareth. Desperada ang babaeng ito or ganun kalakas ang pananalig or both. Pero sabi niya, I will touch him. So this woman heard about Jesus. Can you imagine hearing about a solution to your problem? Yung kumisan gipit na gipit ka sa pera, biglang nalaman mo ang isa mong kaibigan may pera pala at pwede mong mahiram. Yung hirap na hirap ka, takot na takot ka, biglang may kasama ka, napakalaking bagay yung nalaman niya ang tungkol kay Jesus. At salamat na lang, hindi lang para sa kanya yun, para yun sa ating lahat. Na ang problema ngayon sa buhay, bagamat maraming panahon na ang lumipas, ay tulad pa rin ang problema ng babaeng yon. Because many of us are in pain. Iba-ibang pain. Physical, emotional, social pain, spiritual pain. Si Jesus pa rin ang solusyon. Siya pa rin ang sagot. So hearing about Jesus could be the beginning of healing. Hearing about Jesus could stop the pain. That's why it is important to hear about Jesus. And equally important, it's important to tell people about Jesus. Para malaman din nila na meron silang pwedeng lapitan. Pero alam natin na kung gaano man karami yung tao na susunod-sunod, sasama-sama doon, nanonood, nag-uusyoso kay Jesus, hindi naman lahat sila gumagaling. Many people hear about Jesus but remain in pain. Hindi naman kung mo narinig mo, nabalitaan mo, solve na yung problema mo. Kailangan may gawin ka na matututunan natin sa babaeng ito na ginawa niya. That woman had great, simplistic, and childlike faith. Naniniwala siya, period. Hindi na niya pinroblema yung method, at yung paniniwala niya, ganun kalaki na hindi niya pinroblema yung paano niya lalampasan yung invisible wall that divided Jesus from her. Tapos, ang malalaman niya pala, wala naman pala yung wall na yun eh. Idin-drawing lang pala ng mga tao yung wall. Alam niyo mga kapatid, maraming wall sa buhay natin, drawing lang. Kumisan, akala mo malayo ang loob sa'yo ng anak mo, o nanay mo, o asawa mo, kapatid mo. So, lumalayo ka na rin. Akala mo inis siya sa'yo, so naiinis ka na rin. Akala mo hindi ka niya papansinin, so hindi mo na rin siya pinapansin. Pero drawing lang pala. At may drawing na ganong wall na dapat, kung mahina lang ang loob ng babaeng ito, hindi siya gagawa ng paraan. Iiral sa kanya ang takot o ang hiya o pinaghalo-halong panghihina ng loob. Pero may pananalig. Pananalig na sapat na maniwala kay Jesus kahit yung magiging method niya, hindi pa niya napatunayan na tatanggapin ni Jesus. Pero definitely, hindi tatanggapin ng religious people of his time, of her time. Kasi nga, unclean siya. So she came up to Jesus from behind. Kung isa sa pelikula mo to, napaka-cinematic. Ang dami-daming tao. Humipo siya ng sandaling-sandali, kapraso-kapraso lang. Many people came up to Jesus but remained in pain. But she purposed to touch Jesus. She did not only want, she did not only like, she purposed, she planned, she decided, she was determined to touch Jesus. Alam nyo, how do we touch Jesus? Sa mga panahon na ito, hindi na physical. You can touch Jesus by hearing His teaching. You can touch Jesus by hearing people talk about Him, give their testimonies.
You can touch Jesus through prayer, through attending a spiritual event. Pero hindi naman lahat ng umaattend, hindi lahat ng nagpe-pray, hindi pupunta sa Bible study, nagwo-worship. Nahihipo naman si Jesus, hindi naman lagi. Merong darating at aalis, parang wala rin nangyari. Tulad ng marami sa mga taong ito na nagkakagulo sa paligid ni Jesus. They were all there, just like this woman. They were also touching him, definitely. You know, because Oriental people are a touching people. We touch, we like to touch. At saka sa dami ng tao, kahit hindi mo ibiging mahipo, magkakabanggaan kayo, magkakadikit kayo. But this woman, in spite of the many obstacles, purposed to touch Jesus, and she purposed to try another approach. She purposed to break tradition, to break the rules. Kung nagpakakimi-kimi ang babaeng ito at nagpaalam mo na sa mga disciples, walang pag-asa to. Hindi makakalampas sa disciples, hindi makakarating kay Jesus. Kung naghumingi ito ng opinion ng mga religious leaders, hindi rin ito makakalapit kay Jesus. So, gumawa siya ng paraan. Not many really touch Jesus this way. And to touch Jesus in a meaningful way, one needs to get out of the box. Noon at ngayon, kung gusto mo talaga na magkaroon ng connection kay Jesus, lalabas ka sa mga karaniwang paraan na subok na ng iba, pero ang nasubukan lang nila, it does not work. Yung religion na walang katapusan pagiging relihiyoso, yung walang katapusan na pag-attend ng mga event na hindi naman lahat talaga natatouch. Kung gusto natin talaga na gumaling, gusto nating ang kapangyarihan ni Jesus dumaloy sa atin, gagawa ka ng paraan, kahit ang paraan na yon unconventional at wala sa karaniwan. Yung laging kontento at sumusunod sa karaniwan, walang napapalayon. Lumapit siya. And she barely touched Jesus. Hindi naman niya nilamutak o kinaladkad o hinila. Talagang sumayad lang sandali ang kanyang mga daliri sa damit. Mark 5:30-32, at that moment, Jesus felt power go out from him. He turned to the crowd and asked, "Who touched my clothes?" A slight touch at the hem of his clothes from behind drew great power from Jesus. Kaprasong bahagyang hipo lang sa likuran pa was able to draw power from heaven. Can you imagine this? Higit sa power ng kuryente, higit sa power ng mga atomic bomb. Madali naman yung power ng atomic bomb, nakakamatay. Pero yung nakakabuhay, mahirap yung power yun. Ang daling pumatay, mahirap bumuhay. Ang daling manira, mahirap bumuo. Tulad ng faith described by Jesus, the size of a mustard seed that could move mountains. This slight touch moved mountains and more. It drew power from heaven to earth through Jesus. Naramdaman ni Jesus, kahit maraming nagkakandagulo sa kanyang paligid, nakadama siya ng kakaibang hipo. Hipo, powerful enough that he felt power come out of him. Naramdaman niya. Kaya sabi niya, sino ang humipo sa akin? Verse 31, his disciples said to him, "Look at all these people crowding around you. How can you ask who touched you?" But Jesus turned to see who had touched him. The disciples were clueless. A great miracle was happening. Great power was being drawn from heaven to earth through Jesus. And the disciples never knew a thing. Alam nyo, hindi lahat ng mga nandyan at present are really in to the spiritual blessing. Pwede ka magkakanta dyan na hindi ka naman tinablan kung wala yung spirit sa'yo. Pwede ka maglingkod, magturo, mag-preach, tumugtog, mag-lead. Pero kung yung spirito mo hindi nakakonek kay Jesus, wala ka mararamdaman.
at hindi ka rin nararamdaman ni Jesus. Tulad ng maraming humihipo sa Kanya, hindi niya naramdaman. Isa lang ang naramdaman niya. Mga kapatid, pag nagdarasal ba kayo, nararamdaman kayo ni Jesus. Sabi niya, uy, may nawalang power sa akin. Nag-pray na naman itong singer na to, kaya nangyari. Nag-pray na naman itong teacher na to. Nag-pray na naman itong babaeng to. Ito yung nagpe-pray ito, may natatanggal sa akin eh. At gustong-gusto naman ni Jesus na matanggal yon. Kasi talagang siya ay nariyan para bigyan tayo ng ganong kapangyarihan. Meron naman, pray ka na ng pray. Sabi ni Jesus, nagpe-pray ka ba? Hindi ko napansin. Kasi wala naman eh, absent-minded naman. Hindi naman galing sa puso. Mechanical lang. Pag tayo'y nagbibigay, whatever we give to the Lord, nagdo-donate ka, naglilingkod ka, nararamdaman ba niya? Siyempre kung nararamdaman niya na may power na nawala sa kanya, ramdam din niya pag mayroong napunta sa kanya dahil in-offer mo, binigay mo. At hindi amount ang nagpaparamdam doon, yung puso, yung pananalig, yung sinseridad ng pagbibigay. Jesus feels. And we're supposed to feel. That's why we are body, soul, and spirit. But do we feel Jesus to the point that we draw power from Him through faith? And does Jesus feel us because of our faith? Without faith, it is impossible to please Him. Kahit ka physically present, kahit sa ulo mo lahat ang verses, without faith, there's nothing. That's what the woman had. Faith. That's why she had everything. And the woman's touch drew power from Jesus unto her. Kaya yung mga nananalangin na may pananalig, alam na alam nila that their prayer works. Nararamdaman ng katawan, nararamdaman ng emosyon, nararamdaman ng espiritu, at madalas nakikita ng mata ang ebidensya. Mark 5:33. The woman knew what had happened to her. She came shaking with fear and knelt down in front of Jesus. Then she told him the whole story. Parang nag-freeze yung buong eksena. Kasi lumingon si Jesus para tingnan kung sino yung humipo sa kanya. Alam niya na sa likod yung humipo. Kasi kahit naroon, alam ni Jesus kung nasan ka. Basta meron kang faith. Kahit ka pa nasa kalikod-likuran, wala ka sa front line, hindi ka napapansin ng iba, hindi ka bida, hindi malakas, hindi manatagal ang paghipo mo. Pero kay Jesus, walang ganon. Basta may pananalig, may katapatan. Alam niya kung saan titingin. Sa likuran, dahil nandun yung babae. So alam ng babae ang nangyari, natakot. At alam na natin kung ba't natakot, inisa-isa natin dahilan. Hindi niya dapat gawin yun. Gaano karami ang pwede sana nating nai-enjoy galing sa Diyos, pero hindi natin nai-enjoy dahil tayo na mismo ang tumipigil sa sarili nating hingin yun dahil sinasabi nating hindi ko dapat hingin. Pastor, po, hindi po ba ako humingi ng boyfriend? Hindi po ba nakakahiya? Ba't ka naman mahihiya? Single ka naman pala. Para pong nakakahiya. Di sige, mahiya ka. Wala ka ng boyfriend. Gusto mo? Nahihiya po ako humingi kay Jesus. Kita ning, humingi ka. Gusto mo? Hindi po. Di humingi ka. Ang dami nating hindi hinihingi. Hindi naman bawal. Tayo ang nagbabawal sa sarili natin. Mga drawing. Ayaw natin humingi ng nakaka-enjoy, nakakapagpalaya, nakakapagpasaya. Kasi nasanay na tayo, na isaksak na sa utak natin na ang tunay na mga relihiyoso dapat laging martir. Dapat laging nagtitiis, naghihirap, nagtitimpi. So hindi ka nalang humihingi. Remember, ask and it shall be given you. What is the unsaid? If you don't ask, it won't be given to you. Kaya dapat matutunan natin yung kalayaan kay Jesus. At ang isa doon, kalayaang humipo sa laylayan ng damit niya kahit ipinagbabawal ng mga religious leaders. Kahit ipinagbabawal ng tradisyon. Subukan si Jesus. Lampasan yung mga disciples. Kung dadaan ka doon, di ka makakarating kay Jesus.
At maraming pagpapala hindi natin makakamit kung dadaan tayo sa lahat ng do's and don'ts ng relihiyon. Go straight to Jesus because Jesus cares for you. And Jesus is infinitely kinder and nicer than we imagine or than what religion teaches. Ang religion kasi magaling manakot, magaling magbawal, magaling mangkontrol. Yun ang kabaligtaran ni Jesus. Sa paglingon ni Jesus, sinabi niya, aha, ikaw palang babae ka, you are breaking the rules. Hindi yun ha. Hindi yun ang ginawa ni Jesus. Hindi niya sinisi. So yung babae, isinalaysay niya ang buong kwento. Alin? Yung 12 years na siyang dinudugo. Naubos na pera niya. Hindi naman siya guminawa. Kung kanikin na siya sumunod, naniwala, nagpareseta, walang nangyari. Bakit ka nailangan na hanapin pa ni Jesus yung babae? Ganon kabait si Jesus. Galing na yung babae, naramdaman na niyang gumaling eh. Naramdaman na ni Jesus na lumabas yung power mula sa kanya. Bakit kailangan pang magkaroon ng issue? I-identify pa siya. Para kumpleto ang blessing ng babae. Kasi galing man siya, kung hindi nagkaroon ng pagtatapat kay Jesus, may bigat pa yung dibdib niya. Iisipin niya, ninakaw niya yung blessing. May guilt pa siya. Meron pa siyang isipin, ano kaya? Baka nakakaya yung ginawa ko. Pero may kulang tuloy yung blessing niya. So, hindi para kay Jesus, para kay babae. Kaya niya sinabing, sino humipo sa akin? Para lang sabihin niya, Mark 5:34, Jesus said to the woman, you are now well because of your faith. May God give you peace. You are healed and you will no longer be in pain. Dahil nagtapat, lalong na-bless. Marami sa atin may blessing eh. Gumaling na, tumakbo na lang bigla. May kulang. Maraming ganun. Pagkabit sinagot na ng Diyos yung prayer, mawawala na lang bigla. Hindi nila alam, may kulang. Sana binuo na lang. So dahil nagtapat, sabi niya, magaling ka na ngayon dahil sa iyong pananalig. What did Jesus teach this woman and everybody else who was in attendance? That faith heals. Hindi sinabi ni Jesus that, I healed you. Sabi niya, your faith healed you. You are now well because of your faith. So, kung merong yung lesson na dapat ituro sa atin mga kapatid, kung meron tayong dapat i-develop sa buhay, faith. Because faith heals. Of course, faith in the right object. Pero may part ka. Jesus is always there. Jesus is always a healer. Pero sino yung tatabla nun? Yung may faith. May partnership ang healing. Yung part ng heaven at yung part ng earth. At ang part natin is to have faith. And not only faith, but to make a stand for that faith. Hindi naman siguro malapit yung bahay ng babaeng ito where Jesus was. So naglakbay pa siya. Nag-invest siya ng panahon at hirap. Hindi basta, kung papagalingan ako ng Diyos, dito na lang. Nag-invest siya. Ginawa niya ang dapat, kahit yung dapat ay parang hindi tama. Pero ano bang hindi tama doon? Gusto mong gumaling. Ang pananalig mo, gagaling kapag hinipo mo si Jesus, tapos magpapahinto ka sa mga bawal-bawal, hindi ka gagaling. So sinubukan niya, napatunayan naman niyang gumaling siya. Kaya lang, nag-aalinlangan pa rin siguro siya. Baka illegal ang pagkakakuha ko ng blessing. Baka hindi masyadong honorable ito. So, kahit gumaling na siya, may agam-agam. May pagdududa, may bigat. Inalis pa yun ni Jesus, bonus. In-affirm niya yung babae. In other words, without saying it exactly, Jesus said, okay lang sa akin, anak, na hinipo mo ang aking laylayan. Kahit ka unclean, you can touch me. That is the message. Minsan may yayayain kang kaibigan, halika sa Bible study. Ayokong umattend. Para namang ang dumi-dumi ko, hindi ako deserving. Yung ayoko yatang kumanta ngayon sa choir, ayoko yatang tumugtog kasi meron akong kasalanan. Unclean ako eh. Sasabihin ni Jesus, mas unclean ka, edi sa akin ka humawak. Kasi ako ang magbibigay ng power para ka gumaling. Para mawala yung uncleanness. Unclean ka na nga, hindi ka pa hahawak sa akin. Kanino ka nahahawak? Sa mga kapwa mo unclean? Kay Satan,
sosolohin mo ang buhay mo dahil unclean ka. Sa palagay mo, gagaling ka nagsosolo. This is the central message, mga kapatid. You can touch Jesus though you're unclean. Whatever touch means, you can pray, you can fellowship with the Lord, you can serve. Kahit ayaw kang payagan ng mga religious leaders dahil unclean ka. You've got to go beyond them para ka mabless. Nung si Jesus ay namatay sa krus, nahati yung kortina that divides the Holy of Holies from the most holy place, na yung mga tao hindi pwedeng lumapit sa Diyos dahil may kortina. Hinati na yun, pwede ka nang lumapit. Huwag kang papayag na may pipigil sa'yo. Kung gusto mo mag-pray, gusto mo mag-fellowship, minsan gusto mo mag-lead ng Bible study, sabihin ba, uy, ang kapal mo naman, mag-lead ka. Bakit? So gusto ko eh. Sobra ba akong pwedeng magkamali sa pagtuturo? Siyempre, pwedeng may mali-mali rin, pero napakalaki bang pagkakamali ang pwede mong magawa? Ang pinakamalaki mong magawa, yung hindi ka man lang mag-aral o magturo. That Jesus has been made accessible. Kailan natin marirealize na accessible siya? Walang bakod, walang harang, walang patakaran pag gusto mong kumonekta. So the woman's faith healed her. But the woman's faith made her do something that worked. The woman's faith operationalized mysterious powers in creation. May mga mahiwaga na kapangyarihan na parang kapangyarihan na nandun sa plug ng kuryente, sa female plug. Nandun lang yon. Pero pag nag-plug ka doon, biglang dadaloy sa iyo ang kuryente. Kung kalan ka man, iinit ka, kung electric fan ka, iikot ka, kung ano ka man, mag-operationalize ang design mo dahil kumonekta ka sa power. And Jesus is that power. Marami sa atin hindi umaandar kasi hindi nakakonekta. Design ka na, meron ka ng purpose, may talent ka, meron ka ng calling, lahat-lahat, pero nakakonekta ka ba? The woman connected, power was drawn from Jesus, and the woman got what she needed and wanted. But that was not enough. Jesus added to her the blessing of peace. Gumaling ka nga, nag-aagam-agam ka naman, na baka may ginawa kang mali, may kulang, kinumpleto. Sabi niya, go in peace. Huwag ka na mag-isip na baka ako na-offend. Hindi na o-offend si Jesus kung may hahawak sa kanya, no matter how dumi you are. Kasi Jesus is cleanliness. Jesus is cleanness. Jesus is purity. Hindi mo siya kayang dumihan. Pero kaya kanya linisin. Kaya kumonekta ka na lang. Hindi mo siya kayang i-infect. So yumakap ka na lang kahit may ketong ka na ginawa niya sa mga may ketong hinawakan niya. Hindi mo siya kayang dumihan. So huwag kang mag-alalang lumapit kung sa tingin mo madumi ka. At kung may mga tao nagsasabi sa iyo marumi ka, huwag kang lumapit. Huwag kang makinig sa kanila. Walang mangyayari sa iyo sa pakikinig sa mga taong ganun. Hinahadlang ang kanilang lumapit, maglingkod, lumago. Dahil marumi ka. Hindi mo kayang dumihan si Jesus. Pero gustong-gusto kanyang linisin at pagalingin. The woman wanted Jesus to stop her pain. Jesus also wanted that. Jesus wants to stop your pain. But you've got to do something. You have to connect. Kasi hindi magic. Habang nandiyan si Jesus, His blessing is enough for all. It is efficient or sufficient rather for all. But the sufficient blessing of Jesus is efficient only for those who will touch Him. Sapat ang biyaya ni Jesus, pero may enjoy lang ng hihingi. Lalapit, kakapit kay Jesus. Yun ang kulang doon sa buong crowd, yun ang meron yung babae. Kaya sa dinami-rami ng tao doon, siya lang ang gumaling, kaya siya lang ang nasa kwento. Dapat sana kung may 10 ibang gumaling, nasa kwento na rin. Siya lang, because she did what must be done. She connected with Jesus. And as soon as she connected with Jesus, Jesus stopped the pain.
tigil na agad ang pain. You or other people could be in pain too. Hindi siguro kalabis ang isipin na lahat tayo may mga pain. Jesus wants to stop that pain. Whether that pain is physical or mental, emotional pain. Stop the pain. Hear about Jesus. And very importantly, hear from Jesus. Iba to hear about Jesus. Kung minsan yung nadidinig mo, version na ng mga tao, nabaluktot na, colored na. Better hear directly from Jesus. From the Gospels and in your prayer life. And then tell people about Jesus. May hindi napalagay sa kwento, isang bayani, yung nagsabi sa babae, nabalitaan mo na ba si Jesus? Naalaman mo na ba na nagpapagaling siya? Yung nagkwento sa kanya noon, pwedeng maging tayo yon. We are surrounded by women who bleed in many ways. And you say, nabalitaan mo na ba na kaya kang pagalingin ni Jesus? Nabalitaan mo na ba na gusto kanyang pagalingin? Kumonekta ka lang. Marumi ako. Basta kumonekta ka. Gusto ni Jesus, kumonekta ka sa kanya in prayer, in faith. Paano niya ako papagalingin? Problema na niya yon. Ang problemahin mo, how you will connect with Him. So come to Jesus. And not only come to Jesus, but bring people to Jesus. Very importantly, my dear brothers and sisters, it is something that we must always be conscious to do. Touch Jesus. When you pray, touch Jesus. Don't just blabber empty words. Don't just say a formula. Touch Jesus. Natatouch pa ba siya pag nagpe-pray tayo for the food? O napaka-mechanical na yung prayer na pati tayo hindi rin natatouch? No, kumisa nga, bago ka matulog, magpe-pray ka, nagulat ka na lang, prayer for the food pala yung pinipray mo dahil mechanical eh. Hindi na iniisip, automatic na lang. Do you think if a prayer does not touch you, that it will touch Jesus? When you sing, kung singer ka, touch Jesus. When you give in a way that touches Jesus. When you love other people, love them in a way that will touch Jesus and impress Him. Si Jesus ang ating audience. Kung minsan nagpapa-impress tayo, gusto mo maraming like, nag-post ka sa Facebook, binibilang mo, 3 oras na, 2 pa lang yung like. At yung isa, ikaw pa yon sa isang fake account mo. Taga-like mo yung sarili mo. Pag nagpo-post ka ba, may like si Jesus doon? Like by Jesus. Mahalaga pa ba sa atin na like ni Jesus yung post natin? Do you post to touch Him or to touch others? In whatever we do, purpose to touch Jesus. Because when you touch Jesus, you connect to power. Power is drawn from heaven and you heal. Mahalaga maging conscious doon. Purpose to really connect with Jesus. Past the crowds, past the disciples, past the rules and regulations, past the traditions and fears. And very importantly, do not be a hindrance. Let people touch Jesus. Huwag na huwag tayong hahadlang kung merong taong gustong kumonekta sa Panginoon. Allow people to connect with Jesus their way. May kanya-kanya tayong paraan. At kung yun ang paraan niya, hayaan mo siya. May paraan. At kaya ni Jesus entertain ang lahat ng personal na paraan. So come forward also and tell your story. Di ba yung babae, she told her story? Pag ina-analyze nyo to, kahit pag lalo kung psychologist kayo, psychiatrist, you know what do you do with a psychiatrist? You tell them your story. You know why? Because when you tell stories, you heal. Kaya hinayaan ni Jesus yung babae magkwento. Ano bang kwento mo? Nagkwento siya, nakahinga.
na ibulalas sa mga sama ng loob. Isipin nyo, sama ng loob, dapat yan ibulalas. Kasi pag nasa loob, bubulukin ka niyan, sisirain ka, bibigyan ka sakit. Pero may paraan ng pagbubulalas. Yung pagbubulalas na hindi nakakasakit sa iba, hindi magbibigay ng sakit sa iba, kundi huminga ka lang. Tell your story. Mahalaga na may napagkukwentuhan ka. And let people also tell their story. Huwag tayo masyadong maging makasarili. Tayo na lang gusto magkwento. Hindi na tayo willing makinig. Magla-like ka lang, ang damot-damot mo mag-like sa Facebook. Ano ba kahirap mag-like? Yaan mo na, magpaligaya ka. Kung hindi naman nakakamatay, nakakalason o nakakasunog ng bahay, like. Let them tell their story. Every post is a cry for help. Kaya itong kinakain ko ngayon, siguro, itong galing sa background ng gutom, ng hirap, kaya celebration, meron akong lumpiang Macau. Nagbakasyon ako ngayon dito sa Baclaran. Big deal, kasi big deal sa kanya eh. Di big dealin mo rin, mahalaga sa kanya. Sabi mo, Baclaran lang, pinost mo pa. Sa kanya, malaking bagay yun eh. Kaya, bilhin nyo yung kwento ng iba. Tanyo si Jesus, binili niya yung kwento ng babae. We are not even sure kung maganda magkwento yung babae o boring. Alam niyo ba na ministering makinig? Lalo mga husbands, makinig kayo sa mga kwento ng mga asawa nyo. Paulit-ulit na po yun at yun. Siguro kasi hindi ka pa natatouch, kaya inuulit. Paulit-ulit pala ng ang ganda-ganda nung bag nung kumari niya. Ang gusto pala, ibili mo siya. Hindi mo may binibili. Kaya 20 beses nang inuulit eh. Hindi ka patablan. Let people tell their story. Listen to their story. Let them draw power from you if you can give it, like Jesus would give it, and they will heal. Ang daming paraan ng sakit at ang daming paraan ng paggaling. Hindi lang mga sakit na pisikal. Ang maraming sakit ngayon, emosyonal eh. Ang tao kulang sa pansin, kulang sa pagmamahal, kulang sa assurance. Kaya mong ibigay mo. Malaking bagay yon. And what is important about love and attention and care is the more you give it, the more you have it. Hindi yun nauubos. Bakit? Galing kasi yun sa langit. Yung pagbibigay, pagmamahal, pagpansin, galing sa langit yon. Huwag kang matakot maubusan, hindi mo kayang ubusin. Yung iba natatakot maging mabait kasi takot lang silang maabuso, maubusan. Paano mo ubusin ang blessing ng langit? Kaya si Jesus na mo, nagpahipo. Yung iba natatakot magpahipo kasi baka maubusan sila eh. Kaya pag medyo nagpaparamdam kang wala kang pera, uunahan ka agad. Alam mo, dami kong utang. Sa takot na makuhanan. But when you give in a godly way, when you give your time, your talent, your treasure to people who are in need, you're actually doing the work of Jesus. And if you're doing the work of Jesus, you will get the resources of heaven. And God will feel you. And God will like what He feels. Kaya hindi lang sapat na mabuhay, magdasal, magpaka-Kristiyano, mag-serve. Ang goal, touch Jesus in a way that He will feel your touch. Sincere, loving, honest. So come forward and tell your story and hear other people's stories. At patapos yun, yung sabi ni Jesus, go in peace. Yun ang laging happy ending. Pag kumonekta ka kay Jesus at naramdaman ka niya because you have true faith, bibigyan ka niya ng kailangan mo, healing, may dagdag pang peace. And because Jesus lets us go in peace, let others go in peace also. Yung mapapatawad mo, patawarin mo. Yung mapagbibigyan mo, pagbigyan mo na. Yung mapaparaan mo, paraanin mo na lang para may kapayapaan sila. Especially if it's in your power. Alam niyo, yung magpatawad, ang laking power nun. Pag ginamit mo, lalong gumaganda yung power. Pero pag hindi mo ginamit, that same power will destroy you. You have to use it, dispense of it. Napaka-importante yung power to forgive. Mga kapatid, may mga tao bang pwede nyo na i-forgive? Kung gugustuhin nyo. Pero wini-withhold nyo pa. Kasi gusto nyo pang i-torture. One of the saddest truths about many human beings is that they enjoy making people suffer.
Nagawan mo ko ng mali, hindi kita kakausapin ng matagal. Hindi kita iimbitahin sa mga event ko. Lagi kitang sasaktan. Ipaparamdam ko sa iyo na nasaktan mo ko noon. Ipupwera kita. Laging naghihiganti. It is not from God. Jesus gave power so the woman would heal. You give that same power to people so they would heal. Don't use your power so that they will be hurt. That is the prostitution of power. When you use it to hurt instead of to care for people. Ang lahat ng tao, dahil nilikha tayo sa image ng Diyos, may power tayo. Para saan ang power nyo ginagamit? To use your power to love or to hate? To forgive or to take vengeance? When you have a voice, do you speak for the weak and the suffering? Or do you use your voice to oppress people? Ang lahat ng kapangyarihan ay hiram mula sa Diyos. At ang tanging tamang paraan ng paggamit ng kapangyarihan ay gamitin yon to care for people, to love them, to uplift them, like Jesus would. So kung meron pa kayong itinatali, hawak nyo pa, at may karapatan naman kayo dahil talagang may nagawang mali sa inyo, may utang sa inyo, kaya nakatali, pawalan nyo na. Magugustuhan ni Jesus yung gagawin nyo, you will touch His heart. And when you touch Jesus' heart, God is no man's debtor. Hindi naman pumapayag ang Diyos na siya ang may utang sa tao eh. So pag may ginawa kang mabuti, nasiyahan ng Diyos, hindi siya titigil doon. Ibabalik agad sa'yo. Dahil alam nga namang siya ang may utang na loob sa'yo ngayon. Ibabalik sa'yo agad. Kasiyahan din, iba yung kasiyahan. So yung marunong magpatawad, marunong magmahal, marunong gawa ng mabuti, hindi lang yun mababait na tao, matatalino rin. Kasi alam nila, what you give is what you will get in return. And what you selfishly keep is what you will lose. Because in the experience of love, you keep only what you give away. Kung anong ipinamimigay mo, yun lang ang bumabalik sa'yo. Kung ano yung kinakamkam mo, yun ang mawawala at mawawala. So be free. That woman became free. Maraming mga doon ex-issues. Hindi natin alam yung nakaraan ng babae. Hindi natin alam kung ano mga atraso niya sa Diyos o sa lipunan. Hindi natin alam kung ba't siya dinugo. Pero ang alam natin, ano man yun, Jesus set her free. Pinalaya. Napakalaking regalong magpalaya. Sino ang dapat niyong palayain na? Yung mga kamag-anak niyo nagkautang-utang na alam niyo kahit magpasirko-sirko, hindi na makakabayad. Bakit hindi niyo lang sabihin, alam niyo? Kalimutan niyo na utang niyo sa akin, lumaya na kayo. Pero yung hawak-hawak ko pa, yung may utang ka sa akin, may utang ka sa akin, yung laging may utang ka sa akin, yung panang nakaambayon, mahirapan ka rin. Kasi pag may hawak kang nakatali sa'yo, hirap ka rin humawak ng tali. Ba't di mo nalang lagutin, pareho kayong lalaya. Then you also go in peace. Remember, you don't only get well to get well, but you get well to be at peace. Peace is the most important. Tahimik ang loob mo, walang tatalo doon. Walang kayamanang hihigit sa payapa ang loob mo. Tahimik ka. Tiwasay. And Jesus says, my peace I give to you, and I give not as the world gives. So, receive that peace, and give that peace to people. Stop the pain. Ano ang pain ngayon sa paligid nyo na pwedeng-pwede nyo nang tigilan? Puksain. Tulad nga nun, may nagawang masama sa inyong kapwa, so may utang siya. He's in pain. Pwede ba patawarin niya na para tumigil na yung pain niya? Meron kang ginagawa ng masama, stop doing it para huwag siyang mahirapan. Mga asawa kumisan na nagtataksil sa sarili ng asawa and the aggrieved party suffers, stop the pain. Be faithful. Meron kayong sinumpaan. Bakit mo ngayon siya bibigyan ng pain? Bakit mo gagawing negative ang kanyang experience being your spouse? Dapat mong gawing positive. Yun ang tungkulin mo at pribilehiyo.
May mga anak, pinarurusahan ng mga magulang just because they think na-neglect sila noon. So habang buhay sila, nagwawala, nagkakalat para lang pahirapan yung magulang. Stop the pain. Why make people suffer? And when you make people who love you or whom you love suffer, you will also suffer, whether or not you admit it. Lahat nalulugi. Lahat nahihirapan. In Jesus, there is freedom. And Jesus wants you free. Jesus wants you well. Jesus wants you to go in peace. The story of this woman will never run out of lessons for us. But for now, remember, touch Jesus, and He will touch you back. You will heal, and you will have peace. Then replicate that with other people. Give them peace also. Heal them within your power. That is the will of Jesus. That is God's will for us. Ama namin, salamat sa mga paalala sa kwento ng babaeng ito. Kahit ilang beses naming balikan, kahanga-hanga ang mga application sa aming buhay. Turuan niyo kami, Panginoon, na kung ano man ang pain namin mismo, mailapit namin sa iyong anak na si Jesus. Huwag kaming papigil sa sino man. At ganoon din naman, Panginoon, kung may mga pain ang iba, payagan din namin siyang lumapit sa amin kung kami yung solution, kung kami yung kagalingan, at huwag kami maging maramot. Teach us, Lord, not to deny from people what we ourselves want to receive from you. Kung ano yung gusto naming tanggapin mula sa iyo, yun din ang maging handa kaming ibigay sa iba. Teach us, O Lord. Pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid. At kung sino man ang in pain, don't leave this hall still in pain. Meet with Jesus now. Touch Him. Impress Him. Make Him feel you. And He will let the power of heaven into your life to heal you. Also purpose to release people from their pain when it is in your power to do so. Magpalaya, lumaya, yan ang gusto ni Jesus. Lord, as your people remain silent for a while, bigyan mo kami ng oras sa pagbulay-bulayan nito. Gawing personal sa bawat isa yung mga application ng universal, very powerful lessons na ito. Lord, be with your people. Speak to each one. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Stop the Pain. Kung ang puso mo ay nasasaktan dahil buhay ko ay may kabiguan, suliranin may nagbunga ng kasawian. O Jesus, ikaw ay laging nandyan. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamali't nagkasalaman, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasalaman, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat
kabaitan mo, kabaitan mo, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo'y naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sangsinukob. At marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus.